ang Destiny. Okay? Kumbaga, pangit naman yun kasi hindi na. Kaya nga, inaayos na natin. Kaya naayos na natin. Okay? Content exclusive channels on gold and silver. Okay? So, may mga chance dito na wala na halos nandun lahat sa channel gold and silver. Okay? And ang Destiny mo, it caters more of Chinese subscriber. Not available much in Makati, BGC, and in some parts of Manila. Dahil ang BGC, ang Chinese subscribers mo ay nandun banda sa side ng Binondo na hindi nating area. Correct? Yes, sir. Pag sinabi Binondo, anong nasa top of mind mo? Chinese Amerikano ba yan? Magic. Mind chick, di ba? So, marami doon. Tapos, illegal connection ang kalaban natin. Illegal Yes. connection. Tapos, still confused on what to offer as Sky as top priority. Tapos, nag-share kayo dyan sa isang building. May Destiny, may Sky. So, ano bang talagang gusto nating ibenta? Sky ba o Destiny? Okay. And we only have 8% performance during first quarter. Okay. Tapos, admin prefers at least one service as much as possible. Ibig sabihin, kung Sky lang. Kung Destiny lang. Tapos, sabi natin, no, TL should push for more Destiny cable para matulungan niya kami. And we need to improve on our Destiny performance. Kaya nga, nandiyan kayo. Pero kulang po kayo. Kulang. Ayan, our recommendation para sa Destiny para makabenta. So, acquire team leader to handle Destiny accounts only. Sino yan? May pangalan na ba yan? Sino yan? Julius po. Julius Babaw. Okay. So, sabi natin mag-create tayo ng another team para to handle Destiny, para hindi tayo nahirapan. Para yung mga nagbebenta ng Sky, Dedicated sa Sky talaga. okay. So, for existing agents, top priority nila, Destiny installs should be included as points earned by the agent. So, in-address na natin yan dahil dati, yung mga ahente natin sa Sky, pag binenta nila yung Destiny, wala silang nakukuha puntos. Pero ngayon, meron sila. Pero at a minimal points lang, no? We will intensify regular field activities. Demo, porta setups with 20% penetration. Kasi marami tayong nabebentahan pag nagde-demo tayo, live at saka porta setups na kahit walang live. Yung Kahit walang ka lang team. ng boot doon. Tapos mag-schedule kayo ng meetings with the admin officers at least once a month to give information about the product and updates. So, para mas makilala ang Destiny, kailangan, di ba may mga board meetings yan eh. Yes. May mga weekly meetings yan, depende kung kailan. Di ba? So, ang gagawin ng team leader doon, ni Julius, is aalamin lahat yun para a-attend siya ng meetings na yan. Tapos, magpe-present si Julius doon ng about Destiny only. So, may broadband yan, merong cable. Tapos, massive distribution of Destiny sales materials in one-way account. So, ang priority natin na bebentahan muna ay yung cable only. Wala munang broadband para not to get confused. Okay. And then we will continue to get more applicants kayo, exclusive for Destiny. Continue daw. Hindi discontinue. Continue. Discontinue na yung iba. Wala na. Naubos na. Wala ka nang ahente. And then special push for MDUs with high volume penetration with low penetration. Ibig sabihin nito, aside sa one way, meron tayong mga accounts na matataas yung rate ng units assignment. Parang ganito. Ayan, parang nakita nyo kanina, no? For example, yung Makati Executive. Okay, with
750 units. Okay? Tapos, ang Sky volume ay 53 lang, and then ang Destiny ay 22 lang. So, ito, it has a low penetration rate. No? It's about 7% only. Ang 750 ang baba. So, kailangan increase natin yung Destiny natin yan. So, yan ang sinasabi natin. Isa to. Kaya pupuntahan natin. So, meron tayong mga streamers tsaka posters campaign. Alright? So, what is the best coverage strategy? The best way to saturate the building is by making a walk-through strategy. Ano yun? While conducting the account visitations, the sales team, kayo, okay, shall also take the opportunity to get feedbacks. Diba? Kailangan kasi nagse-survey kayo. Hindi lang kayo basta ma'am, iwan ko po ito yung flyer na yun. Hindi naman tatapos sa ganun yun. Hindi po ganun na nagbebenta. Ang isang ahente ay vigilante na talagang inaalam kung anong status ng kanyang account. Kasi, pag hindi mo inaalam yung status ng account mo, parang nakikipagsuntukan ka sa madilim, hindi mo tinatamaan yung kalaban. Di ba? O kahit maliwanag, sumusuntok ka pero nakapikit ka. Hindi ganon, di ba? Para matamaan mo yung target mo, kailangan alamin mo kung paano lumaban yung kalaban mo. So, para at least mapag-aralan natin mabuti. Kaya nga to get feedbacks and profiling of the admins. So, kukunin natin kung anong gusto nila. Basta specific yun, kunyari, hindi may Sky na rito. No, iba po yun, ma'am. Sky, ang sa amin ng po is Destiny. Kasi binibigyan po talaga natin ng Priority. Priority. Hindi, binibigyan po kasi natin Other yung options. subscribers po natin ng choice of program. Okay? Sky man yan o Destiny. Okay? Kahit ganun po ang Sky, may pupunta rin po rito. Basta sila po ay mamimili kung either Sky or Destiny. Okay? Yung data na magagather natin shall be used to guide us in developing better sales strategy and product development where every account in MDU is unique. Kasi unique. Bakit unique? Kakaiba talaga yung mga accounts natin. Okay. Our sales group mali yan, no? Our sales group Has the access. Has the access. Yan. Wala yan. Sila dyan. On these accounts by doing demo. Kasi kanina ko lang ginawa ito. Lang yan kasi. Networking and constant account management. So, networking, ibig sabihin, hindi lang kayo nagre-rely doon sa account ninyo. So, naghahanap kayo ng mga broker. Kasi ganito yan, sir. Meron kang network, meron kang accountability. Team of accounts. Accountability. Okay. Tapos meron kang mga porta, meron kang flyers. Okay. Tapos meron kang admin. Yan yung concierge. Okay. Ito, tsaka ito, halos magkapareho yan. Ito, tsaka to, strategy mo yan. Okay. So, ito, pinupuntahan mo to
regular. On a regular basis. Accountability of your accounts, ito rin. Sa yan. So, kung ito lang ang aasahan mo, ito lang, tsaka to ang aasahan mo, at wala ka nito, baka hindi mo ma-hit yung target mo. Maliban lang kung bago yung account mo. Pero kung matagal na, kailangan natin na magkaroon ng network. Pag sinabing network, ito yung mga broker, no? Mga broker. So, sila yung nag-refer. So, sila yung mga nagre-refer ng mga accounts. Tapos, ito, kukuha ka rin ng mga inquiries. At saka, outright. Outright accounts. Kung sabing outright, yung kumuha agad on the spot. Sa flyers, ito yung sinasabi nating residual effect. Nagbigay kayo ng flyers dun sa admin, tapos may na-stand yun, may kukuha, titingnan, after 1 week tatawag. So yan. Kung wala kang flyers dun, hirapan ka, di ba? Kasi hindi alam kung saan ka pupunta. So, meron ka nito. Mabubuhay ka. Kasi hindi lang itong inaasahan mo, kundi meron ka nito. Usually, ito, buong week naman yan eh. Buong linggo yan. Parang ganito yung ano yan eh, yung ganito lalabas yung mapa niyan. So, meron ka ditong week 1, week 2, week 3, week 4, sometimes nag-week 5. Di ba? Pag sinabing admin concierge, ito yung visitation, no? So, buong week yan. Yan. Calendar mo. Yan. So, may calendar ka na. So, yan, napupuntahan mo yan, buong linggo yan. Bakit buong linggo? Kasi, kunyari may A, B, C, D, E ka. Di ba? So, ito, pinupunta mo minsan ng Monday, Wednesday, tsaka Friday. Ito naman, pinupunta mo ng Tuesday, Thursday, tsaka Saturday. Kaya, buong linggo. Kaya, buong week yan. Buong week yan. Yan. Ibig sabihin, kumbaga parang, hindi mo siya pwedeng malalampasan. Talagang constant visitation ng ginagawa mo. Kasi, constant din yung may pumupunta ron at may lumaalis. So, dapat inaalam yun. So, hindi lang basta yung new accounts, pati mga problema niyan, kayo rin yung nag-handle. Kasi, bakit nga mo? Para meron kang interaction with the admin. Yun ang importante. Diba? Nakikipag-usap ka sa kanila. Kaya kailangan mo ng constant visitation. Okay, ano pa? Sa network, yan, minsan naghahanap pa ng network mo, week 1, week 3, minsan week 5. Hindi naman kailangan buong buwan. No? Ito yung accountability accounts, account visitation, ito lang din yun. Pareho lang yan, so buo yan. Yung porta, okay, every other week, sa accounts mo, kunyari, ito yung KB mo, susunod, ito yung C mo, yung D mo, tsaka yung E. Okay? Ito yung A, ito yung B. So, every week, meron ka. Diba? Ito yung accounts mo, ABCD. Yung flyers mo, actually, once a week lang yan. Ito lang yan. Yung flyers mo. So, kunyari, yung flyers niyan, kunyari, ang total units ng pinuntahan mo, kunyari yung
Makati Executive Tower ay 700 yan, di ba? Maglalagay ka lang ng 100 pieces doon sa lobby. Kasi pinupuntahan mo naman siya eh. So, ang ginagawa mo, nagre-replenish ka. Kasi kunyari, ang ganito yan eh. Kunyari, meron kang inalat sa'yo na 500 pieces na flyers. Okay. Yung 500 naman, hindi mo naman pamimigay sa labas yan sa mall eh. O sa bahay-bahay, sa admin. So, kung meron kang ABCDE, may 500 ka, ang gagawin mo, kung pumataas yan, yung, kunyari ito, yung 700, ito, bibigyan mo ng 100. Kung ito, nasa 300, bigyan mo ng mga at least 50, ito, 50, 50, 50. Okay, bakit 50-50? Para yung sosobra dyan, meron kang pang porta. Diba? Meron ka pang network. O, ito po yung flyer ko po. Kasi pag yan, inilagay mo lahat yan dyan, wala kang bala para dito. Wala kang bala para doon. Diba? Gets? So, ganun yung minamanage yung inyong flyers. So, every month, meron kang 500. So, the following month, may 500 ka na naman, di ba? 500 pieces. So, ang gagawin mo na naman, papalitan mo na yan. At yung nandito, papalitan mo na yan, palitan mo. Maglalagay ka ulit ng new set of flyers. Ito kasi lalabas na old na. Kasi meron tayong mga updated na channel program, promo minsan. So, dapat every month nagpapalit ka. Kasi every month tayo binibigyan ng flyers. Okay? Nag-gets nyo, kailangan ba lahat ba ng, kailangan ba kung kunyari 100 units yung building, o total units ay 100. Ang nakatira ay 80. Kailangan ba flyer mo 80 rin? Hindi, kasi at least man lamang meron kang 15 30 o 20 o 30. Kasi hindi naman sa lahat ng oras may kumukuha eh. Ngayon, pagdating mo ron, o the third week, nakita mo 5 na lang, o di, dagdag ka. Dagdag. Kaya nga, kailangan hindi mo, para alam mo na monitor mo, kasi pagka nilaglagan mo agad ng 80 yan, by end of the month, makakapal pa rin yan. Sayang, imbis na marami kang gagamitan pang iba, di ba? Okay. Maliban lang, kung yung 80 na yan at sinabi mo, pwede po bang ilagay sa mga pigeon boxes nila? Alam mo yung pigeon boxes nila? Yung fiberglass. Yung fiberglass. Yung ano, diba sa stand. LDU kasi may mga sa accounts may mga pigeon boxes yan. Kung saan nilalagay yung mga Flyers. bill nila. Diyan nilalagay yung mga bills. Yung mga Meralco, PO box. PLDT, yung water bill, tsaka yung mga flyers, dyan. Kunyari ito kay Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5. Diba? Nasa baba yan, nasa lobby. Nasa lobby lang yan. So, dyan nilalagay yung mga flyers. O, so, maliban dyan na meron ka rin sa front desk. So, kunyari, yan yung front desk. Ito yung main door. Ito yung door. Ito yung main lobby ng building. Diba? Pagpasok mo, may concerts doon. Diba? Minsan may mga flyers dyan. Yan. Yan yung tinatawag nating take one box. Diba? So, yan yung sinasabi natin na maglalagay ka lang ng kung 100 units yan, at least mga 20 pieces, maglalagay ka doon. Mag-iwan ka doon. Ganyan ang strategy niya, ganyan ang style. So, maliban dito, kasi ito, minsan inaabot ng anniversary hindi kinukuha. No?
Lalo na pagka out of town, out of the country, natutulog lang yan dyan. Kaya meron ka rin dyan. Okay? Nakpicture nga. Ayan. So, maliban dyan, open